Ma'am, how does the palace view the bold statements made by the Chinese embassy condemning Senate Resolution 256? Ma'am, this resolution denounces statements from the Chinese embassy and actually calls for diplomatic measures to uphold the dignity of the Philippines. According to spokesman Ji Lingpeng, yung resolution daw po na to ng mga senators ay para lang sa kanilang political na interes. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. But ma'am, this condemnation po ng Chinese embassy, does the palace see this as a way to silence the Senate? Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin, may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman, ang kanilang sentimiento, ganun din po ang Senado. China also has decided to bar 16 Kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. On the situation with China, ang position po ng Pangulo, firm but diplomatic. Ito ho hindi nagbabago. Pero kapansin-pansin po na ang style o ang yung nagiging stance nitong bagong Chinese ambassador para medyo mas palaban. Given that, hindi ho ba rin tayo mag-a-adjust? I mean, are there going to be tweaks to be made dito ho sa ating diplomatic approach with the new ambassador? Hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue.